yan nga, nagkuha ng mga katulad nila at Ace Barters na sirain ng ating pagkatao, hindi na natin kung kami sulupot. At kanina nga ito yung aming statement. Basahin ko na lang po. To Congressman Dan Fernandez and the members of the Joint Committee on Public Government on Executive Public Information and Information Technology, I am Mark Anthony de la Cruz Lopez, and I was supposed to stand from this committee today with what has been asserted that the inquiry on fake news peddlers, narco-bloggers, and photo-funded clowns in aid of legislation. When I first got the invitation, I honestly got excited with the prospect of finally meeting you face-to-face together with other committee members, particularly Robert Ace Barters. I would have loved to really open up and tell you my story of how I evolved from being an ordinary citizen to being labeled as a blogger, quote-unquote. Mind you, I have never really considered myself as such, and whenever people ask me, even in formal events, I would rather call myself as a social media activist. Perhaps the label blogger stuck to us out of necessity and simplicity, so that many of us who actively utilize SOCMED as a platform to express our sentiments can be locked into an occupation or an organized activity. Maybe the need to label us such stem also from the phenomenal growth of social media as the new alternative media, so to speak. I've said this before, and I say this again, social media is the new ensign, as its strength in the collective voice of those whose sentiments resonate with the majority of the public. Your invitation to 40 of the so-called bloggers is actually proof of government's acknowledgement of the force and sway we hold in public opinion, even as you are still confused on what really is the definition of our endeavor, and to the larger extent how information is disseminated. Which now brings me to the point of this statement. I personally am declining your invitation to attend the inquiry, not because I am afraid or intimidated, but because I was made to realize that you really have no power over me. It is actually the reverse. Our Constitution, the supreme law of the land, which you are supposed to uphold, says so in its preamble and its Article 2 Declaration of Principles of State Policies. Of its Section 1 clearly state, the Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people, and all government authority emanates from them. Ulitin ko lang po yun. Sovereignty resides in the people, and all government authority emanates from them. In the absence of any formal charge or indictment or formal appointment, I do not have any legal persona except as a citizen of the Republic of the Philippines. In the case of your actual inquiry, it appears that it's also unconstitutional under Article 3 Bill of Rights, which also clearly states, Section 4, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. So you see, Mr. Fernandez and Mr. Barbers, I reiterate that I am a citizen of the Republic, and I actually understand that the premise of your so-called inquiry is without basis and cannot stand on solid legal ground. May I suggest that before you proceed with gathering the so-called bloggers, your committee should first understand what you want to do as against what you are only allowed to do under our laws. I assert that your supposed legislation is legally flawed and whimsical, maybe because the only motivation you have right now
is that you cannot stand criticism, ridicule, and shame on how you behave and conduct yourselves as legislators. Mind you that as citizens, we can do that under our laws. And your decision to be public servants warrant that you accept that as part and parcel of your chosen path. As for me, I am labeled as a blogger not by my own choice, nor appointment, but simply because I am one of those who exercises his constitutionally protected right to free speech and expression. And since I have no official or formal designation or actual credential other than being a citizen, I do not see myself having any input in your field legislation. I therefore invoke my rights as provided for the Constitution and decline invitation. And I commit that I will continue to hold you accountable and responsible because you chose to be servants of the people of people. You don't choose them or not to be. So yun lang po mga kasama. And maraming salamat po sa inyong mga suporta at tuloy lang po yung ating laban dahil hindi lang po ito laban namin, laban po natin ito lahat. Laban po ito sa buhay ng Pilipinas. Thank you. Good afternoon. Pati pa kayo? So, I am in social media known as Dong Marites. Kasi yung pangalan ko, Mata Richard Tesoro. So, shortcut ko, Marites. So, dahil sa pangalan ko po Marites, nagmamarites ka talaga ako. Kung gusto nyo updated, follow nyo yung Dr. Richard and Erica Mata. Going 2.6 million ang bilyon. Hindi yung talaga marites sa mga Pinoy. Showbiz, yung hiwalayan, sinishare ko yan. And mahilig talaga ako mag-opinion. Kasalanan siguro ito ni Guy, kasalanan siguro ni siguro yung mother niya, yung ating Olympian. Mga ganun ba, no? Well, opinion natin yun. Now, when it goes to politics, sinishare ko din yun, siyempre. Anong opinion ko? Puro lang kayo dyan, bibisara. Paano lang yung mga baha? Paano lang yung mga mahal na mapakain ninyo yung Pilipinas? So, fake news yun? Hindi fake news yun. Masakit lang yung tama yun eh. Totoo yun eh. So, nasali tuloy ako dito. Sa Katamarites. And yung worst na plot nila, plot twist. Ito yung China, WPS, yung kanilang Pogo, dito kami mga vloggers. Ang ginagawa nila ngayon, ipagsama yung dalawang topics. Parang North and South, iisa mo, naiisa rin yung North and South. Kasi alam nila, karamihan ng Pilipino ayaw ng Chinese. Ayaw ng Pogo. So parang ayawan kami, para huwag na kayo makinig sa aming opinion, Pogo daw kami sponsor. China sponsor daw kami. Para kung nasabihin kami, hindi na maging effect, so mananalo na sila sa eleksyon. Hindi is all about election. Ganun na lang po ang nangyari dito. And sino ba maniniwala? Ako po, kung kilala niyo ako, nagpapalaway sa akin, ako po yung unang mga tumira dyan sa mga vlogger na nagpapabayan para mag-promote ng sugal. Kasali na po yung mga artista, tinira ko yan, yung mga kamukha ko na artista dyan, hindi ko lang sabihin yung pangalan. Nagpapabayan ko yan para mag-promote ng sugal. Tapos ngayon, bayad ako ng Pogo. Ano ba yan? Tinitira ko yung sugal, tapos ako na ngayon, tudat ng Pogo para tirahin ng mga congressman. So there's something wrong with that. Then I really agree with all of it said. Gusto ko lang itong munang i-highlight, hindi na mention kanina. Walang point na yung meeting eh. No? Kasi ganito po. Sabi ni Meta, sa Guardian po ito, babasahin ko lang before I end. The Guardian, January 7. Meta will get rid of fact-checkers, dramatically reduce the amount of censorship, and recommend more political content on its platforms. Ulitin po, and recommend more political content on its platform. Worldwide po ng Facebook yan. Mag-i-enjoy na lahat ng tao buong mundo except Pilipinas.
nila. Tumino sila para i-praise namin sila. At paano namin i-praise? Puro lang kayo ni Pisara, tapos siyempre mapapalakpak kami. Bakit puro kayo ni Pisara? Siyempre titira kami. Pero kung pinagitingan niyo yung mga baha, yung mga mahal na pagkain, we will praise you, so there's nothing wrong with us. In addition, sabi niya, lalabas yan sa Facebook, Instagram, and Threads. Founder Mark Zuckerberg said, last paragraph before I end, in a video message, Zuckerberg vowed to prioritize free speech after the return of Donald Trump in the White House and said that the starting in the US, he found, get rid of the fact checkers and replace them with the community notes similar to X. Ano yung community notes similar to X? Ibig sabihin, sa X na app, pag ayaw mo yung sinasabi, may notes doon, pwede mong anong sa loobin mo, anong statement mo, to correct that point. Ibig sabihin, na-solve na nito nila. Na kunyari, ayaw niyo yung sinasabi namin, lalagyan din ni Mark Zuckerberg yan ng community notes para doon kayo maglagay ng statement na, I'm sorry, doctor, I don't agree with your point. So, hindi na kailangan tayo pupunta doon sa house kasi may solusyon na po ang social media for these issues. Huwag kayo pang binibibi pa tayo na hindi kayo marunong yan. Gagawa kayo ng framework para hindi kayo makilos. Mas magaling pa kayo kay Mark Zuckerberg. Thank you so much. So, hi everyone, I'm back. Nabusog kayo ha? Dito hindi kami nagbibigay ng kopya pagkain at kain. So, I'm Kathy Dina, and katulad ni Doc Mata, hindi rin po ako vlogger, hindi ako vlogger. And hindi po ako influencer. Nagkataon lang kasi sabi ko nga sa mga interview ko is itinalaga ng Panginoon na pupunta ako dito sa ulinasan na naman. Kasi kailangan ko maging parte ng mga grupo ito na nagsasalita lamang ng pangalawanan. At nakikita niyo naman po, kami po lahat may mukha, may pangalan, at hindi po kami natatakot na magsalita sa social media. Naniniwala po ako sa kasabihang thinkers are doers. Sa Tagalog, kung ano yung naisip mo sa kapwa mo lalo yung pangit, ikaw yan. Lalo na, di ba sabi nga na ang makakakapa ng sinungaling ay magnanakaw. Yan yun di ba magkakakulit? Kaya ganyan pinakabintag as fake spreader. Fake news spreader. Di ba? Ganyan naman palagi. Hindi ba napansin? What is happening now is not about the ideology of legislation in Congress regarding freedom of speech and our pursuit of a democratic country. It is their personal vendetta to silence their critics and the voice of the Filipino people. If they don't like what they see and hear, they will crucify people who go against them. Sabi nga, nagbabalang sila. Kung tumakbo po kayo sa politiko, dapat po handa kayo. We will go to HR sa napakasimple at halatang dahilan. Alam naman natin na di sila magiging fair sa pagdinig na gaganapin dahil sa mga nakaraang pangyayari. Nakita naman po natin ang mga inabot ng mga taong nagsasabi lamang ng kanilang totoong experience at tunay na storya. Lahat sila ay pinagnasinungaling. Lahat sila na-demoralize. Lahat sila ininsulto at hindi pinakinggan. So, bakit po kami pumunta? Okay lang po at na-content ulit. Na-content pa po sila. Okay lang po ma-content kung na-content. Kaso hindi. Kaya, that is why we decided to go to court of law, not in Congress. I want all of us to stand up for our basic rights and freedoms. The recent action of certain congressmen in the Philippines who are attempting to control freedom of speech cannot go unchallenged. We must resist any attempts to silence our voices and censor our opinions.
It is concerning to see elected officials trying to limit our fundamental right to express ourselves freely. Let us remember, huwag po natin kakalimutan that a thriving democracy depends on the ability of its citizens to engage in open and uninhibited discussion. Napaka-selective po nila. Nang sila ay tumakbo sa politika as a politician at gusto ng ating boto, napaka-bully po nila. Masaboy pa po sila sa mga agumpupa. Nakalimutan po nila na sa politika, na wala po sila sa kanyang posisyon kung hindi po sa ating boto. Ang House of Representatives is House of the People. Hindi mo kayo nilagay dyan sa posisyon na yan para mo abusunin ninyo ang posisyong binigay sa inyo ng mamamayang Pilipino. Wala mong permanente sa politika. Lahat po ay temporary lang. Mas sana, kaya po ba ang gusto nyo mangyari? O mag-iwan mo kayo ng legacy na dadali ng mga anak at apo ninyo na ang sama-sama ng record na iniiwan nyo. You are abusing the power na binigay po sa inyo ng mamamayang Pilipino. Hindi mo kayo karapat-dapat umupo sa posisyon na ibinigay sa inyo. Sa inyo, sa mga politician, sa mamamayang Pilipino, patuloy po tayong labanan ang mali na nangyayari sa ating bayan, ang pagnanakaw o pag-aabuso sa kaban ng ating bayan. Kami, karapatan din tayo lahat, mayaman, mahirap, or anumang kinalalagyan natin sa aspeto natin sa buhay na magsalita dahil wala pong karapatan ng sino man na pumigil sa ating magsalita na ilabas ang katotohanan at ipaglaban natin kung ano ang nararapat at ikabubuti ng ating bayan. Maraming salamat po. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si dating PIDEA agent, Jonathan Morales. Alam nyo, napakatagal kong inantay yung pagkakataon na ako ay maimbitahan dyan sa House of Representatives. Subalit, talagang yung mga pagkakataon na yun, dumating ako doon sa punto na talagang seryoso ako kinausap ng aking abogado na si Atty. Vincent Madong. Ang tapang kahit kailan pwede kong ipakita. Subalit, depende sa laban na pupuntahan ko. Sa mga pagkakataong katulad nito, kung saan yung kalaban natin ay hindi lumalaban ng patas. Nagtatago ang mga ito sa kapangyarihan, taglay ng legislative power. Ginagamit nila yung kapangyarihan ipinagkaloob ng ating saligang batas. Kapangyarihan siyang sisiin sa karapatan ng lahat ng Pilipino. Bagamat nag-aagaw yung damdamin ko at doon sa maganda at legal na solusyon ng aking abogado. Napagman sa kalooban ko, sinunod ko siya at ganoon din ng konsensus ng karamihan sa mga kasama ko. Gusto ko talagang makaharap si Congressman Lopez, si Dan Fernandez, si Congressman Paduano, at iba pa. Upang kamukha sa kanila, ginagawa niyo pa talaga yung mandato na pinagkaloob sa inyo ng taong bayan. Nanginginig ako bilang isang dating alagad ng batas. Gusto ko talaga
silang sampalin ng katotohanan. Bakit? May nabago ba sa buhay namin? Kaysa sa mga buhay ninyo ngayon? Saan galing yung mga ginagastos ninyo? Saan galing yung mga susut ninyo? Yung mga sasakyan yung bulletproof? Yung mga alas ninyo? Yung mga suot-suot ng mga asawa ninyo? Ng mga kapit ninyo? Yung mga pamumuhay ninyo? Saan galing? Kami, ako, nagpapakamatay, nakikipagpakilan, umaharap sa bala, umaharap sa pangalig, para sa bayan. Kayo, anong ginagawa ninyo? Di ba? Anong ginagawa ninyo? Ikukulong ninyo ako? Sige, walang problema sa akin yan. Pero, sisiguruhin ko, kakagkalin ko kayo at ilalantan ko ang lahat ng katarantaduhan nyo sa sambayan ng Pilipinas. Yan ang gusto niyo, di ba? Ako lang at kaming mga vloggers ang kaya ninyo. Bakit hindi nyo imbestigahan si Bongbong Marcos? Bakit hindi nyo imbestigahan si Isa Marcos? Puro kayo sindikato. Mga ipokrito kayo. Nakakalimit kayo ng laman. Nakakalimit kami kayo ng laman. Ako, umarami ako ng tao na napapatay ko. Kaya nyo bang gawin yan para sa bayan? Lanto, sa totoo lang, pagka nakikita ko yung ganito, yung inakaya-kayanan ninyo, yung sambayan ng Pilipino na nagpapaswelo sa inyo, nandinig ako. Malayo ito sa pinalumpaan natin nung tumanggap tayo ng trabaho sa gobyerno. Nangako tayo sa sambayan ng Pilipino na ipaglalaban natin ang kanilang karapatan. Pero asan kayo ba yun? Nasaan kayo ngayon? Kayo sana ang inaasahan namin na tatayo sa unahan namin. Ipagtatanggol ang saligang batas. Pero ano ngayon? Lahat. Kinatatakutan nyo, amin! Bakit? Meron dyan mga dating pulis, mga dating military. Asan kayo ngayon? Naging politiko kayo. Magnanakaw na nga kayo noon. Magnanakaw pa rin kayo ngayon. Nakalimutan! Sapul, Sir JM. Sapul sila. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Elmer. My name is Elmer. I'm the co-governor of my social media accounts. May nga po ganun yung mga parts. Actually, nung when I woke up kanina, about it was 5:30 in the morning. Para si Eric Sylvester, ang aking accent. 6:30 or 5:30 in the morning. I woke up. Sabi ko, sarili ko, sinyawa, ano na ako gawin? Ako mo gawin. Why am I here? You know why I am here? Because I was labeled so many names. Because
I chose to write my opinions on my social media accounts. I've been labeled a Russia-trained Chinese propagandist. I've been labeled as a paid Pastor Apollo Kibuloy apologist. Most recently, I was labeled as a DDS double agent. Pero ako, wala akong problema na. You can label me anything, I don't really care. What I cannot accept. I'm sorry? Okay. What I cannot accept is for me to find my name published in the Inquirer, allegedly from a press statement of Dan Fernandez. And I was one of those 40 na nilista nila na iniimbitahan nga precisely because parang nakonstruo na kami ay fake news peddler ako, isa ako. At Pogo vlogger at narco vlogger. That I cannot accept. Why? Because hindi rin naman tayo politiko. Katulad nila, sinusulat lang namin at sinasabi lang namin ang mga opinion namin. Ano yung nangyayari sa bansa namin? Galing kami ng Cebu, Isaya ang luwa sa Cebu. Pero we never really thought that people in Congress would care about what we opine or what we write. Pero, because dahil nga gusto nilang i-silence yung legitimate political dissent at medyo naahanga na sila sa aming mga kritisismo, talagang gusto nila patahimikin tayo. That's why, collectively we've decided to go the legal route. Because the legal route is where we will be given a fair trial or a fair opportunity to defend ourselves. Not in the biggest crocodile farm of the country, Congress. Kasi we've seen it. They are not just out to silence legitimate political dissent. They are out to destroy the reputation of everyone that they perceive to be their political enemies. Case in point, the hearing on Alice Go, Cassandra Leong, and a few others. Anong napala nila? Out of the 4 cases na pinahin nila, ang nag-prosper lang for the violation of anti-money laundering is kay Alice Go. Ang kay Cassandra Leong and the 2 others were dismissed. But imagine the trauma. You've seen it. Naka-live stream. The trauma, the emotional suffering Cassandra Leong were subjected to. And that can never be repaired back to the previous state where before Cassandra Leong was summoned. And until now, I think she's still being paid somewhere. Diba? So kaya, yun ang napag-desisyonan namin. But did Congress offer an apology or offer an explanation? In fact, ang headline nun was just Alice Go yung kaso. There was never any mention doon sa headline na na-dismiss ang kay Cassandra Leong. She just became a footnote in the history of that investigation of Risa Ontiveros. At yan ang gusto nilang gawin sa amin. Pero we will not play their game. That's why we are here now. Second, fake news. The biggest purveyor of fake news is Bongbong Marcos himself. And the biggest fake news that we now is the 20 pesos per kilo na bigas. Diba? In August of last year, during the KOJCC, anong fake news ang sinabi ni Bongbong Marcos? Walang baril at walang tear gas daw yung mga polis na nag-raid doon. Diba? Yes. Pati vlogger din si Bongbong Marcos. Diba? Nag-vlog din yung putang na na eh. Diba? So why not summon him? Dapat kasama dyan. Exactly. Representative Luis Ro, who I think now
younger sister of Leila de Lima. Tingnan mo yung sinabi niya. Ha? Anong sinabi niya? During the bombing daw of San Pedro Cathedral, I don't know anong bombing yun kasi it was bombed twice. Once in 1981 and another one in 1993, if I recall. At sinabi niya doon sa hearing na utos daw yun ni then Mayor PRRT, no? Rodrigo Duterte. Samantalang fiscal pa noon si PRRT. Eh di bakit hindi nila pinatawag itong si Luis no? And it's on record in the transcript of the stenographic notes of their hearing. Di ba? So again, kami po, no? Kami medyo mga Bisaya kami, but we chose to come here para maipakita namin sa kanila na kami po doon sa Cebu at the Bisaya speaking part of the country. Yan, with our lawyer, our able lawyer here, no? Na ginawa na yung parang ng komita. So, nandito po kami, not only to bring the voice of the Bisaya speaking part of the country, but, you know, lahat natin, kasi laban talaga natin ito lahat. Kung walang tatayo at walang titindig at walang makikibaka sa ating basic rights, talagang wala. Kasi wala naman, this is a totalitarian government, this is an absolute authoritarian regime. Make no mistake about it. And the only remaining option that we have, the last bastion of our democracy, is the Supreme Court. That's why we were there, and we hope na sasagutin tayo at papamuran tayo sa ating hinihingi. Alright, salamat po! Save the best for last. Kaya si Senator namin. Hindi lang for me, kasi simple lang naman solusyon natin problema ng mga kongresista natin, mga balat sa Pilipinas. Sa social media po, meron kong unfollow tsaka block. Kung hindi nyo gusto yung mga naririnig nyo, pwede po kayo mag-unfollow at saka mag-block. At the same time, kung ayaw nyo naman na nasisitap po kayo, huwag po kayong tumakbo sa posisyon. Kung kayo isang kapal, at isang kamote, kumatay kayo bukas, wala akong pakialam. Pero kung kayo po ay nanligaw sa taong bayan, kayo po ay humingi ng boto, pinagkatiwalaan, at may mga budget na galing sa buwis ng taong bayan, hindi po kayo dapat mga balat sa Pilipinas. Lalo-lalo na kung sinisita po kayo dahil sa mga nakikita nilang pagkakamali ninyo sa mga ginagawa ninyo sa pagtatrabaho. Yung quadcom na yan, kung ayaw po ninyo na masitayan, privado po ninyo at i-public para hindi namin nakikita at nalalaman kung ano mga nangyayari dyan. Nakikita natin sa ilang hearing ba naman, pati ba naman itsura ni Colonel Grijaldo, ginamit nyo pang parang mukha siyang kriminal kaysa sa inyo. Hindi naman po yata tama yun. Just kanina, nakita po natin, narinig natin na ngayon ko lang nalaman ang namo ay hindi po palang mura. Kasi natawag si si Joey ng namo ng Pastor Pamandin, Bishop Pamandin. Pero hindi daw siya mura. Hindi daw marami naman daw yung sabihin na kaya namukha, since di naman mura yan, namukha. Samayan siya ba? Namukha na. Namukha rin. Sabi niya, hindi mura yun. So, siya dapat magagamit yun. Namukha. So, yun. Nangyari na po kasi itong problema sa atin, hanggat hindi nangyayari sa atin, hindi tayo umiinit. Nagsimula po rin silang nag-attempt na sirain or yung ating karapatang pantao or karapatan sa malayang magpapahayag ay initil simula nung nagtanong si Eric sa Kongreso saan dinala o bakit napakalaki ng kala pa yung travel allowance sa ganyan. Dahil po doon, nakulong si Dr. Ray Bago at si Eric Sayes at
yung franchise po ng SM na hinari po. Matinding chilling effect na ang nangyayulos doon. Bakit? Napansin nyo ba lahat ng mga mainstream media ngayon na nagbabalita ng pangit tungkol sa gobyerno natin? Wala. Yun yung chilling effect doon. Hindi nila tayo kaya patahimikin kasi wala tayong prangkisa na kaya nilang na remote control para pahinahin yung mga boses natin. Kaya ganito nila tayo dadalhin. So nag-attempt sila at nagtagumpay sila na hanggang ngayon yung SMNI ay hindi pa rin nakakapag-broadcast sa Free TV. At yung mga kasamahan nila sa media na dating maingay, dating never again, pero ngayon, kakampi na nila. Gusto nila mangyari yun sa ating ngayon. Na kung papayagan natin sila na sikilin tayo, usalan tayo, wala na tayong laban na may papanalo kay Dalawa. Malapit na po ang eleksyon, gusto nila tayong patahimikin, gusto nila i-impeach si VP Sara, gusto nila tayong patahimikin. Meron tayong issue sa budget, kaya pinagpapaliwanag na po ngayon ng Supreme Court yung mga involved na mga tao dyan sa ating budget na epektibo, kaya gusto nila tayong patahimikin. Nangingi tayo ng drug testing, tinatanggihan tayo, hindi daw yun. O ano daw, hindi daw konektado yun sa public office. At ayan na nga, yung fake news na 20 pesos na bigas, yung hindi pumapasok, hindi pumapasok pa rin sa AOTC, ang galing sa kaya niya. Actually, yan nga yung sasabihin natin. Napakaraming panglabag sa karapatang pangtao dahil sa 16th day na pananatilihin na dyan sa compound ng AOTC. Pero hanggang ngayon, wala tayong narinig na statement tungkol sa kanila. Pero ang sama-sama ng loob nila na nakura sila ni Joey na isang taxpayer at isang citizen ng Pilipinas na nire-represent dapat nila. You're supposed to be the representative of the people. Kayo po dapat ang boses ng taong bayan sa Kamara. Dapat po nakikinig po kayo sa mga tao na nire-represent nyo. Tulad ng sinabi ni Sir Mark, kaya po kami pinafollow ng daan-daan libong mga Pilipino kasi pare-parehas po kami ng opinion, pare-parehas po kami ng nararamdaman, pare-parehas po kami ng pinanggagalingan. Ngayon po, pinagsama-sama nyo kami, good luck sa inyo. Thank you. So, magandang hapon po, on school Pinoy, favorite friend. So, ito may sila sa lahat na sabi na nila. Ito kasing try ko, kanina, alata naman na talagang isa lang yung gusto nilang mangyari sa amin lahat. Ikulong kami, patahimikin kami, hanggang matapos siguro at eleksyon. Wala silang ibang purpose dito, kundi sirahin kami, babulin kami. Pansinin niyo, meron tayong crisis, food crisis in rice. Ang sagot nila, vloggers hearing, or fake news, Pogo, at saka itong narco. Dahil dyan sa mga issue na yan, hinanapan pa ako ng asawa ko kung nasa daw yung binabayad sa akin ng narco at ng Pogo. Grabe! Halos wala na kami makain! Tama. Wala kang pang-hotel sa Davao kung hindi pa Ito ba rin ha? Pero yung Davao, nung nagpunta ako, inutang ko pa yan. Tapos nung wala kami pang-hotel, binigyan na kami ng balateros. Pero inyo, tapos itatag nila ako. Ako na lang muna. Sa ganyan narco. Seryoso kayo? Hindi kami tuwa. Hindi lang kami tanga na magpapauto sa trap nyo para matuwa kung sino man yung nagpapagalaw sa inyo. Tama. Napakadali kasi ang hirap kasi dito sa mga monogable na to. Binasagay nyo kaming narco, binasagay nyo kaming Pogo, lovers. Tapos ang gusto nyo, pagdating namin sa Tricon, kami ang magpapatunay na hindi. Maligdag, dapat kayo ang nag-aakusa, kayo ang maglabas ng ebidensya. Ganun gusto nyo kasing mangyari sa mga Pilipino. Maging mangmang para mahawakan yung kapangyarihan hanggang magpantay yung mga paan nyo, mga buwan ng inenyo. Sorry. Hindi, nakakapinon kasi.
Tapos eto, sasabihin nyo kami mga paid vloggers. Diyos ko, alam natin lahat kung sino ang mga bayaran. At ang grabe pa, yung mga dating walang-wala na ngayon ay humihimot ng mga puwet nyo, naninilaw na ang katawan, may mga bago pang sasakyan. Kami, magkakahiwalay kami. Masyado kayong balag sibuyas. Hindi naman kami lumuhod sa inyong mga congressman para tumakbo kayo at magpunta kayo sa pwesto nyo. Kayo ang nanligaw sa taong bayan. Kayo dapat ang magprotekta sa amin. Ngayon, kung nasasaktan kayo, dahil doon sa mga pambabatikos namin, kayo rin ang may kagagawan yan. Pero ngayon, magsusuot kayo ng mga rayong Rolex, magsusuot kayo ng mga Louis Vuitton. Eh, saan nyo kukunin niya kung sa sweldo nyo lang? Tapos kami ang sisisihin nyo kung bakit kami nagre-react, nagbibigay ng opinion at komento. Eh, mga baliw na kayo talaga. Tandaan nyo, lalaban kami ng batas. Yung alam namin na yung laban ay pantay at kaya namin ipanalo. Hindi kami susuong dyan sa teritoryo nyo na ang gagawin nyo lang ay ipakulong. Kasi ang pagkakaalam ko po, sa resource person, ako yung ordinaryong Pilipino, ang resource person iniimbitahan para makatulong, hindi para ikulong. So maraming salamat po. Hindi talaga yung nakanta. Okay, magandang hapon sa inyo lahat. At bago tayo magbukas ay sasalamatan ko ulit. May Q&A pagkatapos. Okay. Sasalamatan ko ulit. Salamat sa aming mga abogado na tinagawa kami sa pagkain ng aming vision sa Suprema ngayong araw nito. May sila na aking sasabihin. Ito ay isang excerpt galing sa libro noong Gene Sharp. Tawagan ng kanyang libro ay The Politics of Non-Violent Action. Ang sabi nila ay withholding compliance is key to bringing down any regime. Tactical disruptions of the normal functioning of the system can place immense pressure on dictators. Once the perception of invincibility is removed, such regimes rapidly disintegrate. Mga kababayan, today, tayo ay nagkaroon ng non-compliance. Hindi natin ibigay sa kanila ang gusto nilang gawin. At sa pamamagitan niyan ay isang pasimula ito sa pagbabago. Yun lamang po. Hindi kami pumunta sa Supreme Court kasi ang Kongreso ay hindi na pinagkakatiwalaan. We have watched in horror all these months, all this arrogant overreach and abuse of power, legislative and authoritarian power by the House of Representatives. Kitang-kita natin yun. And in the last FWS survey, nobody was surprised when it came out that the truth is that Congress is the least trusted or bumagsak ang trust level sa Kongreso. So this is the reason why we did not show up there. So we do not recognize the constitutionality of what Congress is asking us to do. And having been on the receiving end of the legislative overreach of Congress, I know exactly what I'm talking about. I know that when we're there, we will not get a word in edgewise. I know that because it was done to me, to SMNI, and I was illegally detained by the very same people who were there kanina. So, bakit ba nila ito ginagawa?
ano bang hinaharap ng Pilipinas ngayon? The most corrupt budget by Congress in the entire history of the Philippines. Nakakahiya itong Kongreso ito. At anong gusto nila? In a certain case of the Supreme Court, Nicholas Macabangon, if you don't mind, I'm doing it, okay? Macabangon versus Latarca, something like that. This is the Supreme Court. The Supreme Court recognizes that free speech empowers the citizens in exacting accountability from public officers. What does it mean? Sabihin ko yung tutunan ko sa Pangulong Rodrigo Roa Duterte that I have the honor of serving our country with. This is what President Duterte taught us. Free speech is a right above all other rights. So, dyan nakahinge ang pagkatao natin. Inalienable right. Kahit na napanganak ka na walang ilong, walang paa, walang kamay, andyan pa rin ang karapatan mo na yan. Hindi pwedeng kakawin sa iyo, hindi pwedeng tanggalin sa inyo. So katulad ng sinabi ni Edper, lumutulog kami sa Supreme Court, the last bastion of democracy. Kasi ano ang sinabi ng mensahe ng Marcos administration? Wala nang pupuntahan ang Pilipino. Wala na kaming pwedeng puntahan. Nandiyan din ako sa Davao nung nangyari yung AOJC siege. So nakita ko, fully armed, ilan yung libo-libo ng mga pulis to serve a warrant of arrest on one man. Naramdaman ko yung abuso ng gobyernong ito. At yung ginagawa kayo ng Kongreso ng TRICOM na yan, napakadelikado. Tinatanggalan tayo at pinubusalan tayo. Tayo dapat pumayag dyan. And I'm sorry to tell the people, the members of the TRICOM, that you are very weak. You think you're so powerful. I look at you and you make me laugh. Your arrogance makes me laugh. You think you are so powerful and you think you are untouchable. But we will teach you. The Filipino people will teach you where your power comes from. Mga kababayan, ipinapakita, napakaganda ng mga ito sa Kongreso ngayon kung sino ang mga hindi dapat bibigyan ng tiwala dahil mga abusado at hindi marunong gumamit ng poder nila. Huwag ninyo silang bobotohin. Tanggalin natin ang karapatan na yan. Tanggalin natin ang kapangyarihan na yan sa kanila. Mga abusado sila. This freedom of expression, this is the bloodline of a democracy. Huwag ninyong isusurrender yan. At ang itinuro ni President Duterte sa akin, ang itinuro niya, my favorite quote of President Duterte, hindi kayo special. Mga trabahante lang kayo sa gobyerno. Kami ang nagpapasweldo sa inyo. So we are recalibrating that relationship right now. Pinapaalala natin sa mga opisyal natin sa gobyerno that this is a government of the people, by the people, for the people. Alalahanin ninyo yan. And the people in Congress right now who think you are untouchable and that you are so powerful and that you are so drunk with power, you are very weak. Because you need to threaten, you need to humiliate, you need to oppress and violate our rights in order for us to go to you. Unlike President Duterte, we spend out of pocket to be with him. We follow him. We obey him, we respect him because he has earned our trust. You know why? Because hindi siya abusado. Totoong nagsilbi sa Pilipinos, President Rodrigo Roa Duterte. He is a very strong leader na hindi na kailangan ang tsapa, hindi na kailangan ang titulo. Nakuha niya ang pagmamahal at respeto ng Pilipino dahil hindi siya nagnakaw. Hindi siya parte ng vice cam na yan. Hindi siya parte ng pinaka-corrupt na budget sa Pilipino na ninanakawan nyo ang pinaka-mahihirap na Pilipino. Corruption kills. Ang dami na ninyong pinatay. Yung mga public hospitals natin, yung mga batang
nagkakasakit na walang vaccines na pinagnanakaw ninyo because you just have to have your 3 million watches, 3 million peso watches, your vulgar bags, ugly faces of your wives in their plastic surgery. So, this is all that I have to say. Pilipino ang magtuturo sa inyo kung sino ang totoong may kapangyarihan dito. Leading towards an election year, we will teach you a lesson. And we are also asking, we are also very grateful that in this dark chapter of our country's history, we still have this last recourse, the last bastion of our democracy, the Supreme Court. Thank you. My name is June Abinis. I am proud to be part of this brave, natapang, na noisy, na courageous body. I am a certified public accountant. I have a law degree. I am not a politician. I am not rich. I am not a bold actor. I am not a part of Alex Bongkayaw Brigade. I am not trying to preach as if I am a man of God, but I look down upon my fellow Filipino. I am not from a big politician family. I am a nobody. I am my own man. I come from Cebu, and someone told me, go and tell them what we feel. This is not my message. This is the Filipinos' message. Ang nangyari sa ating House of Representatives na walang alam sa batas ay titirahin yung mga taong sinunod ng mga Pilipino dahil marunong at nakakaintindi sa batas at kung ano ang tama. Sana naman ang HOR, kung magkaroon kayo ng mga committee chair, bigyan niyo naman ng seminar kung ano yung konstitusyon. Bago niyo isalang kasi nagkakahiya sa mga nag-aral ng law. Kahit sa college, may constitutional law. Kahit kahit sinong mga high school, mayroong constitutional law. Bakit yung nasa tribe of Guadco parang sobra namang ignorante? Ako, nung makita ko, okay, ganito, part of the fake news group, handa ako magpakulong kasi alam ko wala silang kakayahan na umintindi. Ignorante nga eh. Diba? Ang yayabang nga eh. Kasi sino yung ignorante? Siya yung mayabang. But I was brave enough to come para magpapi, para makita ng buong Pilipinong bayan gaano ka-ignorante, kayabang at walang alam sa batas ang nasa HOR na walang ginawa kundi magpatahimik ng mga political enemy ni Bongbong Marcos at ni Romualdez. Kaya pumunta ko dito, sabi ng misis ko, sabi ng kaibigan ko, makukulong ka. I don't care. Pero I'm happy, I was persuaded by the team, let's get our acts together. Thank you, HOR. Thank you, TRICOM, for making us stronger. Thank you for consolidating our forces. Now we found our way to the Supreme Court. Mag-aral kayo, tingnan nyo yung konstitusyon dahil hindi na kayo ang mamubuli sa amin. Ang kakausapin nyo ay ang pinakataas-taas ng korte na may alam sa batas. Ang may final arbiter kung ano ang tama o mali. Kaya, I am here. I'm proud to have friends, newborn friends and family, and I don't think ito yung family. The whole family are the people who believe
in these influencers, in these political activists, in these social media activists, yun na ang kaharap, yun na ang kalaban ng mga bully sa House of Representatives. Mabuhay ang mga political bloggers, mga social activists. Mabuhay ang Pilipino. Lalaban tayo. This is our last line of defense. Pag napatahimik tayo, wala nang demokrasya. Wala na tayong pag-asa. Laban ito ng ating mga anak at mga apo. Mabuhay ang Pilipino! Papasok po ng statement si Ms. Sasso Sasso. Mayroon po siyang invitation, ngunit siya po ay nasa ibang bansa. Basahin ko na lang po yung kanyang excuse letter na tinatawag ng mga congressista. Sagutin ko ni Dan Fernandez. Dear Honorable Dan Fernandez, I have just read today from the Inquirer that you have invited me to a hearing about the speech of Honorable Representative Robert A. Sparkers. I have not been living in the Philippines since August 2023. I have received a scholarship from the ASEAN-China Young Leaders Scholarship Program Committee based in Jakarta, Indonesia, and was given a chance to continue my academic career as a PhD student of International Relations here in Beijing, where I am building a framework that will integrate insights in Confucianism, Taoism, Buddhism, Neo-Calvinist perspective, modern physics, machine learning, and social studies into a complexity science-based theoretical framework. Makakomento lang ako, yung framework isa sa talino ng tulong gano'n. Pero kung Kongreso nagpropose sila ng regulatory framework na maliwanag at kapag sa salito batas. Comparison na po. Matis. Sorry po. Bumabangat na Continue. Your committee is supposed to deal with, quote, all matters directly and principally relating to the suppression of criminality, unquote. In line with the stated vision of your committee, I am attaching a copy of 26 Capital et al. Versus Tiber Resorts Asia et al. CA number 2023-0128-JPL concerning a broken deal case involving a debt SPAC transaction. That's an inter-corporate instrument transaction in relation to Okada Casino. It was decided by James Travis Laster, Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery in the United States. One of the material facts needed to be established in that case is whether Universal Entertainment Corporation, the parent company of Okada Casino, bribed House Speaker Martin Romualdez. In parentheses, the famous heavy luggage issue. After 5 days of trial in 2023 with testimonies of 13 fact witnesses, 4 expert witnesses, and 2,281 exhibits, including deposition transcripts from 29 individuals, GC Laster has established as material fact that House Speaker Martin Romualdez received a, quote, dodgy bargain, unquote, through the intercession of Michelle Lazaro and James Lorenzana, friends of Mr. Romualdez. The pertinent material findings of this American judge is, quote, it nevertheless appears that Lazaro and Lorenzana brokered a dodgy bargain in which they offered to have Romualdez intervene in return for 1, increased control over casino board, 2, compensation of $35,000 per month, net of taxes. 3, employment agreements for the local executives like Nick and Van der Sande, and 4, quote, item for Romualdez, unquote. Attached is a copy of the decision of VC Laster, which you can also download from the website of the Delaware Court of Chancery. She attaches the link. As bribery is criminal, I hope you will give this due attention because your committee is tasked to, I repeat,
deal with, quote, all matters directly and principally relating to the suppression of criminality, unquote. Thank you. Kind regards, Sasha Dambusas. Dahil tapos na po lahat ng individuals ng pagsalita, maaari po tayo tumanggap ng katanungan. May I add one more thing lang po. Kanina, gusto akong ipa-disbar. Sabi ni Congressman Patuano, is she a lawyer? Malamang, kasi attorney din si Angeles yung nakalagay sa. But sige, at dahil abogado ko, at hindi daw ako attend sa hearing ngayon, sa inquiry ngayong araw nito, patitignan daw niya sa legal ng House kung pwede mag-file sila ng disbarment case sa akin. Wala abogado. Kung ako po ay lumabag sa Code of Ethics ng mga abogado, dahil ito po ang grounds for disciplinary action namin. Itinutulog ito sa Korte Suprema. Iniimbestigahan ng IBP. Pero sa kanilang pagsasalita, akala mo sila yung nagpa-disbarment. So, ang punto lang po dito, the only reason na pinatitignan nila yung item na yun ay dahil abogado ko na hindi dumating sa kanilang pagdinig. Dahil walang ibang abogado dito sa mga hindi dumating, naging special target ako. Dahil may vulnerability. The mere fact na abogado ko, disbar natin yan. Dahil hindi ko daw sila nirespeto. Ang problema din po dito, ang definition nila ng respeto ay slavish obedience. Hindi po respeto ng mutual. Gusto nila, ang sabihin nila, kahit invitation yan, ang basa dapat natin dito ay command. Sorry po, kasi dahil ako po ay graduate with a degree in linguistics sa University of the Philippines, ang pagbasa ko din, tulad ng ibang abogado, ay precise. So pag sinabi po nila kasi invitation, ang iniisip ko, pwede po tanungan. Dahil ito ay voluntary. Kung sila po ay nagpadala ng sabina, ibang usapan yun. Gayun pa man, ino-congratulate ko po si Congressman Patuano dahil ipinaaral niya sa legal ng House. Ito po ay step in the right direction. Kasi, nakikita ko ang ibang galawan sa ibang mga committee, eh parang diretso na dun sa wala due process, etc. Step in the right direction naman, kung sinasabing tama sila. Ibibigay namin, lahat kami dito, I don't think any one of us means to disrespect the House. Ang ginagawa lang namin dito, ipinaglalaban yung karapatan namin ng salita ng pahayag. Hindi po kami naghahanap ng sakit ng katawan. Pero, kung yun po ang i-declare nyo sa amin, sakit ng ulo, sakit ng katawan, isa lang na nag-mensahe namin dito. You don't scare us. Yes. Sa araw-araw kami decide kami magdali ng sarili sa social media. Automatic yun, tinanggap namin, mababash kami. Noong 2016, nung nag-decide ako, to show my support behind the candidate named Rodrigo Duterte, alam ko maraming maaasar at hindi lang asar. I lost so many friends. Ilang pa lang. Pakalain. But that's the choice you make. When you decide to be honest, you want to say something, you accept the consequences. That's what adults do. Unfortunately, we are told sometimes
I'm not saying this is just in the house, or it's in the house. But by people who are in dire need of adult supervision. And that's really sad. Kasi, well, we expect our officials, binoto natin sila because we thought that they could lead us. Ang lungkot naman na they think that they can do this because time is on their side. Kumbaga, okay lang, napastanganin natin ng karapatan ng taong to. Anyway, they have to go to court to defend their rights. It's gonna take some time, and in the meantime, i-detain natin sila. Because that's what's happening now. Hindi kami takot. Mas matalino lang kami. Woo! Also, hapon lang po. Aside from mas matalino kami. We are not Filipinos for nothing. Okay, simulan na. Thank you. First, I'd like to congratulate everyone for the courage that you showed to inspire the Philippines. Yung tanong ko is addressed to Attorney Trixie actually, no? Attorney Trixie, para lang din sa kapakanan ng mga maraming nanonood, no? At sa isang payak na pagpapaliwanag. After today that we or you submitted a petition sa Supreme Court, ang House po ba can still execute yung mga show cause orders or yung mga sampina na nabanggit nila kanina? It depends on the action is from the court. Dahil ang aming petition ay may prayer for temporary restraining order, kung may TRO, wala na po yun. Because nakitigil mo na yung pagkikinig at yung pagsamang sa amin. Kung wala pong TRO, they will continue. Okay lang yan sa amin. We've taken the matter to the court. Like we said, kami natatakot. We will decide what to do should they decide to pursue issuing these show cause orders or other forms of communication. Do we think po ba na, do we think po ba na kahit pagkatapos ng araw na ito na nag-petition na tayo, ay gagawin pa rin ng HOR yung mga gusto nilang gawin hanggang naglabas ng desisyon yung or as a result yung petition na sinabit natin? Hindi ko mag-guess or presuppose kung anong gagawin ng Kongreso. However, it would be material to look at the time. May oras pa ba magtawag ng panibagong pagdidinig? May oras pa ba na hindi nila yung mga show cause orders na yan? Kasi show cause means we are entitled to explain at kailangan mag-decide sila objectively on whatever action they want to take on the show cause orders. If there is material time, I suppose that they will try to execute them. So, yun po yun. Ayan, good afternoon po sa kasi wala sa DMR channel sa YouTube. Sa lahat mga nandito, salamat at ito natin. Dalawang tanong ko, sa lahat po sa atin, sa tingin niyo po, mga observations, ito kaya ay ginagamit nila para ipangkit doon sa inilabas ni Congressman Toma at ni Attorney Vic Rodriguez at ng ating dating Pangulong Duterte dito nga po sa mga blanco sa kanilang report. Sa wala pong makita mga issue ngayon eh. Ang mga vloggers lang po ang maingay na nag-i-echo nito sa mundo ng social media. Maraming salamat sa sayo. Hindi ko kabit-kabit yan. Nag-umpisa yan dahil nagagalit sila doon sa mga reaction namin sa pag-conduct nila ng platform hearings. Sa totoo lang, ang konti sa amin yan noon. Kasi ang hirap panoorin, ang sakit sa dibdib. Ngayon naman, lumalabas at lumalabas, lumalala na lumalala yung ginagawa nila. So, yun ang una. Nasasaktan sila kasi pag nakita mo yung mga komento sa social media, grabe, minsan
bagay na tayo pero nakikita mo yung tunay na galit ng mga tao. They want to be protected from that. Pero it isn't just now the platform release. Ngayon, dahil napakalaking vision ng budget, sabog na sabog, kasi 2024 natiis pa natin. Pero yung 2 years na nag-gusto ng mga tao, tapos nabibisto na just how many people have been deprived of healthcare. Ito yung 4 Ps ha. 4 Ps, senior citizens, PWDs, sila po yung unang nag-lock out din sa programa ng PhilHealth. So, araw-araw nung dumadaan, na nakikita natin yung mga problema ng bayan na hindi inaasikaso dahil tinututukan nila yung perang makukuha sa national budget. Less likely araw-araw na mananahimik ang mga vloggers. Pagdating po yung election. So, kabit-kabit yan. Yung budget, yung impeachment, PDP time, and of course, yung darating na election. Kailangan nila to survive political or to at least gain a credible win. And kailangan tumahimik sa social media. So, yun po yun, kapit-kapit lang yun. Kasi yung nag-expose ng mga pangyayari na ganyan, at nag-disseminate ang information na yan, is vloggers. Yan po talaga ang statistics sa Pilipinas. Makukunin ba natin na masasabi ba natin na natutumbok po ng mga vloggers ang tunay na issue at problema ng bansa? I don't know if there's such a thing as tunay na issue kasi ang daming issue at lahat totoo or madalas totoo. So, ang trabaho naman ng any media, whether it be, nagkaroon lang kasi ng social media, pero any form of media, ang alam niyo sa international humanitarian law, ang definition ng journalist is a person who collects information and disseminates it. So all of us are journalists under the international humanitarian law and entitled to protection. So, hindi sinasabi mo, para pagtakpan ng tunay issue, no. It's for more information. Ang ginagawa ng vloggers is it just widens the sphere where information is disseminated. So, sa ibang mga tao, nakakatakot yun. Kasi nawawalan sila ng space magtago. At kung ikaw po ay public, ikaw ay official ng gobyerno, at hindi tama lahat ng ginagawa mo, doble yung takot. Which is the entire purpose of the freedom of speech, diba? So yun po yun. It's really, it isn't about a truth. It's about the space for information, where all of us can come to our own conclusions. Wala kasing pwedeng magsabi kung ano ang katotohanan. Halimbawa, hindi nila dinidefine ang fake news. Alam niyo kung bakit? Kasi ang hirap i-define. Halimbawa, si Galileo, sinabi niya, heliocentric ang solar system. Sabi ng Roman Catholic Church, mali ka, fake news ka. 600 years later, nag-sorry sila. Patay na ito. 600 years later. Si Galileo di naman natinag. After yung hearing niya, palabas siya ng kwarto. Kinikwento to ng astronomy professor. Pagka habang lumalabas siya sa kwarto, alam mo sabi niya, and yet it turns. Kasi sinabihan siya, you have to stay for humankind. That the earth does not rotate around the sun. Rotate, pero yung Italian kasi parang turns. Pag umayag siya, sinabi niya masama, bigit sa malangala. Pero sinabi niya, but as he was walking out the room, sabi niya, and yet it turns. Narinig siya, pero pinabayaan siya lumabas. Yun din yung sinasabi namin dito. You can hide. And yet, it turns. Yes. So, it's not easy. Few days.
from the South. And I'm 70 years old. I woke up at 4:30 this morning so that I can join the people from my colleagues here at the Supreme Court. And then we were allowed to enter the Supreme Court. So we went to McDonald's and, took our sweet hamburger. Took it time. Kasi ano namin, so ito na, going to Osaka. And, kami pwede mag-ibig. So, pumunta na namin na 130 sa Max's restaurant. So, that's walking distance now. So, I heard from someone that we woke up at 5:30. I think he is much younger than me. I woke up at 5:30 kasi I have to feed my dogs. And, I'm using it as I don't have actually any questions. I just want to thank each and every one of you. Because, my first time is whenever I just wanted to have a picture with Sir J.M. It rubs off on me. Yung nakita ko sa kanila carriage, gano'n na may sir. So, very who's so drop dead gorgeous. Words and the way she speaks is like music to my ears. So, encourage nila. Kaya nga kami nandito, follow na. Dahil nag-drop off ang asin o na yung mga ginagawa nyo. Hindi na gusto yung gawin. Kaya ako yung small, part lang na gawin. Sumama doon sa group namin. And I love them so much. Kasi ang dami-dami ng tulong sa kanila. Ang dami-dami because the Lord said, and we all believe in the Lord Almighty, the Lord Jesus Christ. Now, everything na ilalabas natin ginawa parang sa camera ng parang nag-projector, parang may projector doon na lahat ng ginawa mo. I-examine mo parang kung ang gift mo ng katalasan or banyera mo ng gift. Pero it could all be revealed. At saka, whatever man so special. Kaya lang kami ganito, dahil hindi na nabigyan ng mga gobyerno. Kung mahal yung kami, kasi you said that it's for the Filipino people. If you really love us, why don't you have compassion to love the people that are in the city? I have a credit card. I have my name. I want to tell them that ako. It's just that I want to start cards of America. I cannot
umiiyak sa sarili ko na parang kailangan tayo mag-gastos ng pera na ibigay na lang kami. Hindi sa akin. Thank you. Kaya, saan ba ako pupunta sa isang mga gusto? Salamat sa inyo lahat. Salamat kay JM. Yun ko yun eh. Kahit na lang, minsan, for a lot of us here, we just see that we feel that we are ordinary Filipino citizens and we're just speaking out. At kung totoong pasasalamat namin ay sa inyo kasi kung napansin nyo, hindi naman kami tipo mga tatahimik, di ba? Whether or not may sumunod, ay hindi kami tatahimik. But imagine if none of you were fighting with us by our side. Pero yung sumunod kayo, may suporta at may tiwala ninyo, malaking bagay yun kasi like he said, ang puwersa ng bayan, ang totoong puwersa ay kayo. So maraming salamat na you should show up and you know that I'm going to do. Thank you, ma'am. Hello, alright. And yeah, ma'am, thank you so much for everything. We appreciate all the compliments. And yeah, I'd like to take this opportunity to share to everyone because it's a public knowledge already. I used to work for the Vice President. I was writing her speeches. But then when people knew, especially those who don't agree with my opinions, knew that I was working for the Vice President, they did everything to actually take me out of the office. So may mga tagapalas po na nag-contact para tanggalin ako. They did their very best actually to really kick me out of the office. But as you can see, I still continue to write. And it's not because of VP Sara alone. It's because I know that there are many Filipinos out there who also need voices. That's why, ma'am, we continue to write whatever it takes. And now, just last year, I received a case was filed against me by a Marcos Romualdez supporter. Crown, cyber libel, dismissed due to lack of probable cause. Kasi alam nila na yung mga sinusulat ko talaga, hindi libelous, and they are just trying their very best talaga to put me down because I'm speaking on behalf of the Filipino people. So ito din yung masasabi ko sa inyo na we are also parang getting strength from all of you, our supporters, our readers, because without you guys,
it would be hard to explain things out and disseminate information for Filipinos to be awakened and to know the truth. Okay? So yan lang, laban lang tayo at hindi tayo magpapatalo sa mga buhay sa House of Representatives. Nabanggit daw kanina sa hearing ni Representative Luisco encouraging the PNP or our policemen for warrantless arrest sa mga fake news. Concerned lang daw siya. So, she's asking, is this possible? Warrantless arrest. Kailangan i-criminalize muna nila yung number one. Number two, ang criminal laws dito sa Pilipinas, kailangan, so, aside from batas, kailangan may act at kailangan may manis. Okay? Which is, pero ang usapan yun kasi kailangan yung sa batas. Ang punto dito, kailangan may intention, may criminal intent, may batas, at may act. Wala pa pong batas. So, paano magwawalan ng business? Hindi naman sa statement ni Congresswoman Luisco, sila po yung tagagawa ng batas. So, diba, ang pagkaroon ko, isa sa Pilipinas. If that is the case, then Luis will be the one to be imprisoned first. Why? Nakita ng buong Pilipinas na she was insinuating that it was during Duterte's time that he bombed the cathedral in San Pedro and the mosque in Davao. So it was her. It came directly from her mouth. So if that's the case, then if my warrantless arrest for fake news peddlers, then I think si Luis will mauunan. Hello, yan. Kasi yung point na yun na warrantless arrest or fake news. Even if legislative si Congresswoman Luisco, that would be challenged dahil sa Constitution yan. Diba? That goes beyond the basic human rights. Ano yan? Ano ba tayo? Are we martial law na? Kailan pa na-declare ni Congresswoman? Kailan mo pa na-declare na martial law na? Grabe naman. Masyado mo kayo nagkano sa fake news? Kaya kayo nagkakano yan? Paano yung mga umupuli sa'yo fake news kayo? Sinasabi yan, sleep ka. Paano yun? Ang constitutional, paulit-ulit din na binigyan ni PRRD during his time na hindi pwedeng i-regulate na yung fake news. What for pa yung arestuhin? It's not, it is against the Constitution. Si Congresswoman Luisco, hindi kami magsisinungaling sa'yo. Yung tungkol sa'yo, sasabihin namin ang katotohanan tungkol sa inyong lahat dyan. Don't worry. Actually, sa totoo lang, marami kami kawan na mas grabe. Outside there, Pwede pa share. kami.
Ang sa akin naman is, Luis is a lawyer. She knows the constitutional bound of what she's saying. But now, she disregards the constitutional aspect of the law to serve herself. Because part nga siya sa maybe Quadcom or the HOR. So, ang panawagan ko lang kay Congresswoman Luis Tro is to go back and study constitutional law once again. The problem is the Philippines is fast turning into a country that's not governed by laws anymore, and the top lawbreakers are themselves the lawmakers. That's the problem. They want to turn this country into a lawless country, but it will be the Filipino people that will prevail. Hey. Kaya mainit na nagtagpila ko. Gusto niya ng warrantless arrest dun sa fake news. Tapos ayaw nila ng death penalty sa plunder. Bakit? Nasaan yung, di ba, nakikita na yung disconnect? Yes. Gusto nila ng warrantless arrest for fake news na hindi pa dinefine, wala pa batas, violation of our constitutional rights. Tapos, ayaw nila ng death penalty sa plunder. Let that sink in. Thank you. At saka isa pa po, kung nakikita nyo, ang mga pinupost po namin or nilalagay namin sa mga social media platform namin is galing lang din po sa kanilang mga post. Like po yung katulad ng yung Vicom scandal na aming pinaggalaban ngayon is galing din po sa mga kamaliang sila mismo may gawa. Na sila rin naman nagagalit because binubulgar namin bago ibulgar po na ni PRRD at saka ni Congressman Ungab ay nagpapasalamat po tayo at ang mamamayang Pilipino na lumabas po itong lahat. Second, hindi po kami personal. Binabase lang po namin kung ano yung nakikita namin, nababasa namin at napapanood po namin sa kanila rin live hearing kung paano po nila dinedemoralize, iniinsulto ang men in uniform. Pag hindi nila nakuha ang sagot na gusto nila, sinungaling na. Kapag hindi nila nakuha or hindi nila na-convince yung kanilang resource person, i-contempt na nila. So, saan tayo pupunta? We are actually, they are supposed to be our legislator. Dapat sila po mismo ang nagpapatupad ng batas at sumusunod sa tamang batas. Pero sa ating nakikita right now, sila po ang lumilihis or hindi tumutupad o sumusunod sa ating konstitusyon. Kami ho, nagsasalita lamang kung ano ang nakikita namin. It's all recorded. Recorded po yan, may video kami, i-reshare lang namin. Even when we question yung kanilang wealth. Nakikita ko di ba? Ang mamahalin na relo, meron silang mamahalin cars. Magkano lang ang sweldo ng isang congressman? Para ma-afford ko yung ganun. Kunwari, may 3 million kakalagang relo. Or sabihin natin 2 million na lang. Magkano ang sweldo ng congressman? 300? Right now? 300, right? So, 300,000 in 10 months is like 3 million. 10 months yun. So, bibili mo yun ng relo na halagang 3 million in 10 months. Paano ka? Saan ka pupunta? Tapos umpisa kayo sa ordinaryo. Ikaw ay isang ordinaryo mamamayan, tapos after 2 years, bigla ang bongga-bongga mo na. Sarap naman ang buhay mo. Di ba? Sa atin naman ito, takso ng bayan yan. Yun mo yung katotohanan. And again, the House of Representatives is House of the People. Hindi mo inyo yan. Yung posisyon nyo ay pakiram lamang. Hindi mo kayo permanente sa inyong inuupuan. And sana, yung hindi naman po namin nilalahat ng mga nakaupo dyan sa Congress and even sa Senate, no? Alam din namin na meron po dyan na makikino at maayos. And sana ho, kung para po talaga kayo sa mamamayang Pilipino, ipagtanggol nyo ho ang kaban ng bayan. Ituwid nyo ho ang mali.
manindigan ho kayo. Kasi yan po ang pinangako nyo nung kayo po ay tumakbo bilang politiko. So yun lang naman. And dun sa mga nananahimik ho, tungkol sa BICAM, nasan po kayo? Bakit hindi ho kayo nagsasalita sa mga senador na nakakita ng mga blanco papeles ng BICAM? Hindi ho natin pinag-usapan ng GAA, malinaw, BICAM. So sana ho, kayo, magsalita ho kayo, at para maniwala ho kami na yung mga tumatakbo or nakaupo dyan sa pwesto ngayon is para sa mamamayang Pilipino at para sa yung nila is para sa ikabubuti ng ating bayan, hindi para makaisa o magnakaw sa kaban ng bayan. Salamat tayo. So, nakakatuwa yung ano ni Congressman Luistro, no? Natungkol yun sa gusto niya arestuhin yung nagkukulit yung ng fake news. Ang tanong ko, Congressman Luistro, yung bang pagiging drug user ni Bongbong Marcos ay fake news? Yun ang tatanong ko sa iyo. Sapagkat yung pagiging drug user niya, ito yung resulta ng isinagawa kong investigasyon noong ako ay nandoon sa Pilipinas. Ngayon, para patunayan ninyo na yung sinasabi na ay fake news at tungkol kay Bongbong Marcos, bakit hindi dito kumbinsihin na ito ay sumailalim sa Health Polygraph Drug Case? Para malaman natin